Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Nandito na naman tayo. Pagpapatuloy natin yung nasimulan nating video, talakayan patungkol sa medyo sasabihin ko lang na medyo nagdudulot ng division, pakakawatak-watak ng mga so-called mananampalataya. Yung natatalakay nating doktrina ng Trinitarian, duality, at saka oneness. Okay, sa mga nakaraang video, meron na tayong mga naihahalimbawa, meron tayong mga referensya, mga ilan pa lamang na mga referensya sa kasulatan nating binabasa. Ngunit ang punto lang natin dito mga kapatid, uulitin ko mga kapatid, itong ginagawa kong itong ginagawa natin ito ay hindi ito pagpupush na ito ang buong katotohanan na yung mga ganon. Hindi. Ang ibig ko lang ipaparating dito mga kapatid na may parating ko rin yung pangunawa na binigay ng Ama sa atin concerning to this issue of doctrines. Kasi sa totoo lang mga kapatid, I am bothered. I really bothered, yes. Sasabihin ko sa inyo, I really bothered. Bakit? Bakit nagkakawatak-watak? Bakit nag-aaway-aaway? Bakit may divisions ang mga mananampalataya concerning this issue? Kung bakit? May kanya-kanyang dahilan. May kanya-kanyang punto. May kanya-kanyang tawag dito, pinagbabasihan, pinagbabatayan. At may kanya-kanyang claims na sa tingin natin sorry na sinabi kong sa tingin. Hindi, ganito na lang. Hindi, sa tingin ko kasi sa pangunawa ko mga kapatid, hindi naman yun magkukos ng division. Di ba? Gaya nung nasabi ko nung mga naunang video, hindi naman magkukos ng division yun, yung Trinity, duality, at saka oneness. Hindi naman. Basta unawain lang natin mabuti yung blueprint. Babalik tayo doon sa babalik tayo sa paggawa ng Ama sa sangkatauhan. Bantayan lang natin mga kapatid, because the adversary, he is doing in a double time or in a triple time to make the believers, to make the worshippers of Abba Yahuwah scattered, have a divisions. Siya naman ang may pakana ng pagkakawatak-watak . Kaya kailangan lang nating mapagmatsyag, gaya ng sinabi ni Pedro. Kailangan nating mapagmatsyag, kailangan nating mapagbantay, aware. Dahil ang adversaryo is just like a roaring lion. But he is not a lion, because the Messiah is the Lion of Judah. The Lion of Judah. King of the jungle. Yun ang definition, yun ang pagkakilala ng tao sa mga lion, di ba? King of the jungle. At ang ating Messiah ay ang King of Kings, ang Adon of the Adon, the Adon of the Adonais. So kailangan lang natin talagang
mga kapatid, na magiging mapayapa, mahinahon, at magsikap na maipamuhay ang karakter ng ating Creator. We are His reflections. Kung ano siya, ganun din tayo. Because we are made, we are created by His image and after His likeness. Ibig sabihin, hindi lang sa figure, hindi lang, kundi kasama ang karakter. So, naibabahagi na natin ang ating pagkatayo bilang tao, na kahit isa lang ang makikita natin, ako lang nakikita ninyo, but Brother Chelito, Brother Nuli, merong mga parte, katawang lupa, soul na tinatawag, at espiritu. So, ano ba? Likeness tayo ng Ama, ng Creator. Hopefully, mga kapatid, yun ang makikita ng bawat isa. So, don't get me wrong mga kapatid, sa naibigay nating mga referensya, hindi ko sinasabi na hindi tama yung sinasabi ng iba na ang Ama at ang Anak ay isa. Hindi ko sinasabi yan. I agree na ang Ama at ang Anak ay isa. Dahil iisa naman talaga sila eh. Kagaya ng ating hinahalimbawa, iisa sila sa isip, sa puso, at sa salita. They have a union. Meron silang united spirit, as well as tayo. Nasa sa atin mga kapatid eh. Kasi yung pangunawa, yung wisdom, hindi yung pagka-bright, hindi yung wisdom, yung galing sa Ama na karunungan. Madidetermina natin ang pagkasabi ng kasulatan. Paano? Yung sinabi ng Ama sa panahon nung nag-cleansing, gumagawa ng rituals of cleansing ang Messiah at saka si John the Baptist. Hindi naman siguro ganito lang mga kapatid, simple logic. Kumbaga, kung ako uulitin ko mga kapatid, ngayon ako nagiging ama na ngayon. Meron akong son, meron akong anak na lalaki, si Elisha Joy. So kung meron akong ipapagawa, meron akong gawain, kung meron akong gawain, mga kapatid, don't get me wrong talaga. Ang sinasabi ko ngayon ay just a simple, yung lohiko na meron tayo bilang tao, pangunawa concerning sa separation, division of labor na gagawin. Dahil binuo tayo ng Ama, galing kay Eve at saka kay Adam, na gumawa ng governance unang-una as a family. As a family.
kalimutan na natin si Abel saka si Cain kasi nakurap yun or nawala yun doon na sa sumunod na henerasyon. Si Adan saka si Eva, dalawang personalidad, inisa. They have a union, nagiging isa na sila. So in what form na nagiging isa sila? Dahil sa kautusan ng Ama. In marriage, they have a union. Ni-unite na ang dalawang tao. Pero dalawa sila. Pero iisa sila. O gano'n, diba? Dalawa sila pero iisa sila. Mahirap bang intindihin, mga kapatid? Hindi. Dalawa, inisa. Diba? Dalawang tao, inisa. Ito muna, ito na lang. Kalingkingan, ring finger. Dalawa, pero inisa. Okay. May kanya-kanya silang, may division of labor to. Pero iisa lang sila. Anong tawag sa kanila? Daliri. Parte ng kamay. Hopefully maintindihan natin, mga kapatid. Dahil ang Messiah dinidefine ng mga apostolis as the head of the assembly, or in other words, na ginamit ng ibang sikta at religion, church. Siya ang ulo ng church na sinasabi nila. Head of the assembly, ang Messiah. But he has a union with the many parts. So many parts of the body. Marami. Assembleya. Marami. But they are in one, in spirit. Yun ang sinasabi ni Paul sa mga taga Philippians. That we have one spirit. That we will be united in one spirit, in one accord, in one spirit. Ngayon, balik tayo, mga kapatid. Hindi ko pinopromote dito ang duality, mga kapatid. Hindi ko pinopromote dito ang Trinity. Hindi ko rin pinopromote ang oneness dito. Ang pinopromote ko ay ang ating Ama at ang kanyang mga salita. Paano nagsalita ang Ama, paano gumawa ang Ama according sa mga referensya na meron tayo ngayon. Ulitin ko, hindi ako nalilito sa Trinity, duality at sa oneness. Pero pinapakita lang natin dito na merong hindi division of parts but division of labor. Hindi pagkakawatak-watak, kundi to define paano gumawa ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Anong kategorya, anong panahon, anong pagkakataon? Balik tayo sa baptism, cleansing, rituals of cleansing ng Messiah. Ito, mga kapatid, kung dito, i-define lang natin, isa-isahin lang natin. In form of oneness, kahit anong klaseng oneness, Father, or ang Son ba, isa. Kahit sinabi ko na sa unang video, ang iba't ibang klase ng oneness. Kahit alin dyan. So ito, kung ang Father o ang Son ay isa lamang, isang personalidad lang, hindi dalawa, hindi tatlo,
kung isa lang talaga. Nung pagbigay ng baptism o cleansing ni John kay Messiah Yahushua, lahat ng tao nakakarinig doon nung may nagsabi, ito ang kinalulugdan kong anak, makinig kayo sa kanya. Sino kaya ang nagsabi noon, mga kapatid? Yun ang simple lohiko lang. Sino ang nagsasabi? Kung ang ama mismo ay ang anak, kung ang ama mismo ang binabautismuhan ni John bilang Messiah, so ang Messiah o ang ama mismo, wala namang imposible, di ba? Wala ring imposible. Yes, di ba? Wala ring imposible na gagamit siya ng busis niya, nanggagaling sa taas, nanggagaling sa langit, nanggagaling sa cloud, na magsasabing, oh, ako yan. Ganito sana ang pagkasabi, mga kapatid, di ba? Kung siya mismo yun, ganito sana ang pagkasabi. Oo, malay mo. Yun ang ita-translate. Yun ang magiging translation ng magsasabing they are one. Ganito ang pagkasabi sa kasulatan na makinig kayo. Ako yan bilang anak. Nagkatawang tao, ako yan. Makinig kayo sa akin, sa kanya bilang ako. Dapat yun mga kapatid, di ba? Ang pagkasabi. So sa isang banda, kung yun mismo ang nagiging, kung yun ang translation, ang original translation, kung yun man yun, na may nagsasabing siya ang kinalulugdan kong anak, makinig kayo sa kanya. So may dalawang personalidad. May nagsasabi, may sinasabihan ng mga tao, at may pinatutungkulan na isang individual. Yeah. At yung binasa natin nung nakaraan sa Psalms, sinabi doon na umupo ka dito sa tabi ko, sa kanang parte ko. Umupo ka hanggat gagawin ko na apakan sa iyong mga paa ang iyong mga kaaway. Propesiya yon, hindi pa nangyayari yung aapakan na, pero nangyayari na yung pinapo na siya, dahil yun ang sinabi ni Pedro. Kinukot na yun ni Pedro nung umakyat na ang Messiah pabalik sa kanyang kandungan, diba? Pwede na iibahin dahil kahit nga yung mga United Pentecostals, mga kapatid, na walang hinahawakang ibang translation, ito lang pinapatunayan nila, maraming verso pinapatunayan nila ang ama at saka ang anak ay isang personalidad lang. Paano nila pinapatunayan yon? Sa argumento. Dahil gusto nila patunayan na isang person lang ang anak at saka ang ama. Sa argumento nila dinala at pinapatunayan na yun ang totoo. Yun ang pinaniniwalaan nila according to their arguments. Kahit sino pwedeng kagawa noon. Bakit? Dahil nga gumagawa ang adversaryo ng pagkakawatak-watak. Gumagawa ang adversaryo ng pamamaraan upang malilito na naman niya ulit ang mga naghahanap ng katotohanan, upang
paghihiwalay na naman niya ang mga na-unite muli na mga creation ng alahayam. Kaya nga mga kapatid, sa simpleng ambag ko dito sa ating patuloy na paglalakbay sa ating pananampalataya, hayaan natin. Meron akong kunting mga iilan na mga referensya ng kasulatan dahil marami yan. Gaya ng sinabi ko, marami. Kaya ang gagawin natin, may encourage ko sa inyo gaya ng sorry na gagamit ako ng ibang tao na magsasabi nito dahil yun din ang pinaniniwalaan ko, yun din ang ginagawa ko. Sabi ng isang vlogger, yung sa Truth Unedited, si Brother Ron, sabi niya, huwag kayong tawag dito, huwag kayong aasa, sabi niya, huwag kayong aasa sa mga sinasabi ko, sa mga sinasabi ko lang, sa mga inalathala ko, kundi ang maipapayo ko at mai-encourage ko sa inyo, balikan nyo ang mga sinasabi ko sa kasulatan. Magbasa kayo sa kasulatan, magbasa kayo ng Biblia. Hindi naman lahat, sabi ko na sa sarili ko, hindi naman lahat nagbabasa. Ako nga na maraming bisis na akong nagbabasa, maraming pagkakataon, maraming mga panahon na hindi na rin ako kumbaga hindi na rin ako nag-review ng pagbasa dahil maraming ginagawa sa buhay natin. Marami tayo busy. Yun ang tao busy. Pero kahit hindi man tayo magbasa sa kasulatan palagi, kung ang mga naririnig natin, mga natutunghayan natin, mga mababasa natin sa mga kasulatan ay isasangguni natin sa Ama, hihingi tayo ng tulong sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu niya na namamahay sa atin, dahil yung namatay sa pamamagitan ng pagsuway nila ni Adan at saka ni Eva, na-restore yun mga kapatid. Mai-restore yun sa mga taong naniniwala sa Misaya. Klarong-klaro yun dito. May restoration lang na mangyayari sa separation of the spirit of our alahayam with our spirit. Mayu-unite lang yun. They have a union again when it's an individual believes. Kasulat yun sa kasulatan. So sa mga tao, sa mga mananampalataya na naniniwala sa Misaya, automatically restoration of the Holy Spirit of the Father connected into our spirit. Okay. So mabuhay muli. If a man be born again, he will not see the kingdom of Alahayam. Yun ang maborn again. Yun ang mabuhay muli. Yun ang sinasabi ng Misaya na kay Nicodemo. Except a man be born again, he will not see the kingdom of Alahayam. Paano? Spiritual. Except a man be born in spirit and in water, he will not enter into the kingdom of Alahayam. Hindi pa nangyayari physically yun. Practically and physically hindi pa nangyayari. So kailangan magkaroon tayo ng immersion, cleansing, upang makapasok tayo sa kaharian ng Alahayam.
Sino bang maghahari dito sa mundo? Sino ang paghaharian? Ang mga tao. Sino ang maghahari? Ang Misaya. Sino ang sino ang 'di ba? Ang Misaya ang high priest upang maisakatuparan ang disenyo ng pagsamba ng pananampalataya ng sangkatauhan. Sino ang high priest? Dahil ang lahat ng mga ginagawa ng mga Israelita noon nung pinagawa sila ng misaya ng templo, ng tabernakulo, it is tawag ito, ano ba yan? Sorry. Hallelujah. Structure. Yan. It is an structure kung paano magsamba, paano sasambahin ang may likha. Kumbaga, training ground, training point, ang ginagawa ng mga Israelita paano sambahin ang ating may likha. May high priest sa panahon nila. May mga pari. May mga mananayaw. May mga ngawit. Merong congregations. Merong assembly. Sino ang papasok sa Holy of Holies sa templo noon? Ang high priest lang na magdadala ng sin of blood of the sin offering. Sino lang ang tatagos doon? Ang high priest lang. Walang pintuan yun. So, anong ginawa ng Misaya? Siya. Because he is the high priest. Sino ang pagsisilbihan? Siya lang? Siya din mismo na magsisilbi? Magdadala? Maglilid ng pagsilbi? Ng pagsamba? Siya rin ba ang sasambahin at siya rin ang magsisilbi? Maglilid ng pagsilbi upang sambahin siya? So, ito lang mga kapatid. Ito ang lohiko, mababang lohiko na naiintindihan natin, pinapaintindi sa atin. At hindi ko sinasabing ako nang pinakatama. Ang sinasabi ko lang dito mga kapatid, yung pagpapaintindi natin, yung mga significant ng ginawa ng mga ating mga ninuno mula noon hanggang sa kapanahunan ng Misaya, hanggang ang Misaya na mismo ang gumagawa. Pinapakita niya ang glimpse on how to do the will of our Heavenly Father. Hopefully mga kapatid, meron talaga akong naibabahagi sa inyo na makakapagpapalinaw ng may mga nagugulumihan. Hindi ko sinasabing sa mga malinaw ng nakakaintindi, kundi baka sorry for the word. Dahil hindi naman ako perfecto, hindi ko naman alam ang mga saloobin ninyo. Kaya sorry for the word na gagamitin ko. Na baka ang pinaparating ko lang dito mga kapatid, ang paglilinaw na sa mga nakasulat. Kung meron kasi ang Trinitarian, meron din silang argumento na papatunayan na Trinitarian talaga. Yung duality, meron din. Diba? So yung tatlo, meron kanya-kanya. Paano na lang nila maisusubo, ipupush sa tao na ito talaga ang tama dahil sa kanilang argumento. At maybe hindi natin alam sa kanilang mga intensyon, mga pakay o anuman. Kaya mga kapatid, sa muli, dahil mahal na mahal ko kayo, ginagawa ko ang video ito dahil
iisa tayo sa ating paglalakbay, iisa tayo sa sasampalataya, at iisa tayo sa ating pananampalataya na mayroong supreme being na gumawa sa atin na kailangan nating pagsilbihan at pananampalatayahan. Be blessed, and once again, Shalom. Hallelujah.